Okay, so for the next recording, we will now instruct the sample data 2. So, Aliyah, click mo yung analyze and then Amos. Okay na, Sam. So, sa next natin gagawin, una muna, maglalagay tayo ng rectangle. Mag-insert muna ng rectangle na isa. Yan. Tapos niyan, ida-duplicate natin yan. Yung duplicate tool, yan. Dalawa pa sa baba maglalagay. Yan. Layo mo ng konti. Next one naman sa right side, isa lang din. Sa parang yan yung gitna, tapos meron pa rin din sa isa. Right side ulit, isa pang box ulit, or isa pa ring rectangle. Ipantay mo siya sa pinakaunang rectangle. Yung pangatlong eh, yung pangatlong column nung rectangle, isa pa. Diyan, sad mo pa konti. Next niyan, file naman yung i-click mo. Next niyan, yung file naman. Click mo yung file sa taas. Tapos, data file. File name. Yan yung hanapin mo yung path analysis data. Yan. Yan. Okay. Tapos ang next niyan is hanapin mo yung list variable in dataset. Tapos i-insert mo siya sa mga box. Yung achieve, lagay mo sa pinakaunang box. Tapos next niyan yung first goal. Ay, wait lang. First goal muna pala, yan yung sa gitna, yung achieve pala. Sa gitna yan. Sorry.
Bakit mo ganyan ka? Diyan sa tatlo, ang ilalagay diyan yung perf goal, mastery, saka anxiety. Yan, tas mastery. Saka anxiety. Sa gitna naman, dun nakalagay yung interest. Tapos sa pinakahuli yung achieve. Ang next one naman na gagawin natin is click mo yung ano, hmm, yung gagawa na tayo ng draw path, yung mga linya. So, hanapin mo yung draw path. Draw path, yung single lang. Yung isa lang yung ulo. Draw path, single-headed arrow. Tapos, perp goal, going to interest. Yan, papuntang interest. Same dun sa mastery and anxiety, papunta lahat sila sa interest. Tapos, sorry. Tapos naman, yung interest to achieve. Yan. Tapos, yung perp goal to achieve din. Tapos, yung nakalimutan ko palang ano, yung unique variable to an existing, add a unique variable. Pahanap ulit dito sa gilid. Add a unique, yung ano, yung may bilog tas may box katabi ng mga arrow. Yan, yan. Ilalagay yan dun sa interest sa achieve. Yan muna, tapos right click mo yan. Object, yung object properties, yan. Yung name niyan, E1. Tapos, oo, yan na. Okay. Tapos yung kabila din, yung achieve din, lalagyan din ng ganyan. Right click ulit. Tapos object properties, E2. Tapos, lagi naman. Tapos, para naman maayos, para maging organized naman yung pinaka-drawing. Ano ba yun? Yung add a unique variable to an existing variable. Yung ano, pa-click din yung add a unique variable to an existing variable para ma-rotate yung E1. Oo, yun ata. Oo, pa-click ulit yan para ma-rotate. Parang ilalagay yung, ay, hindi. Saan yun? Ito yata, ayan yung bilog. Pahanap yung papa-rotate siya. Yan. Hindi.
'Pag pinalik ba ulit yung ano, yung Mr. and ayun, ah, hindi puwede. Yun, ganyan na lang. Ayun, thank you. Tapos, ano ulit, yung pahanap ng draw covariance, ayan. Naman ang kiko-connect naman diyan is yung ano, mastery saka yung perp goal, 'yan. Tapos yung anxiety, tapos mastery, and anxiety saka perp goal. Tapos yung move object, ayan. Para i-adjust-adjust yung mga box para mas maayos, lalo dito sa ano, achieve. Puwede kayang ano, mausad pa siya ng mas malayo or hindi na, ayan. Tapos yung sa verb goal, mastery and anxiety, palakihan natin yung spacing nilang tatlo, 'yan. Yun yun lang, next presenter na sa ano, mag-i-instruct. Ako na, punta ka ng ano, punta ka ng analysis properties. Punta ka ng ano, analysis properties. So may ano, gitna, bandang gitna, yung kulay itim. Yan, punta ka. Pilitin mo. Tapos, punta ka ng ano, punta ka ng output. Output, punta ka output. Kaya nga manalo, rinig mo na eh, pe-present to sa school. Punta ka ng ano, output. Tapos, check mo yung ano, standardized estimate. Pati yung nasa baba, yung squared. Tapos yung indirect sa ano, kanan. Tapos yung, ay, tama. Sorry. Tapos yung ano, modification indice, check mo rin. Yung sa may bandang baba. Tapos punta kang ano, bootstrap. Bootstrap. Check mo yung perform bootstrap. Tapos check mo yung bias corrected. Tapos yung number of bootstrap, gawin mo 1,000. Tapos yung BC, gawin mong 95. BC confidence level. Yan. Tapos X mo na. Tapos pinutin mo yung ano, calculate estimate. Yung sa may tabi, yan.
Yan, pinutin mo. Tapos punta ka ng ano, isasave mo siya sa may ano. Yan, pwede dyan. Tapos yung file name niya, gawin mo ano, pat model. Yung file name. Tapos save. Tapos punta ka ng file. Punta ka file. Di. Tama dyan, file. Tapos data files. Click mo yung file name. File name. Click mo yung file name. Tapos ano, saan ba ba? Yung ano, SPSS2. Ba yan? Open. Open mo. Tapos okay. Tapos file. Punta ulit file. Save as. Tapos pinutin mo yung path model. Tapos save. Save. Tapos yes. Tapos click mo ulit yung calculate estimate. Yung calculate estimate, click mo ulit. Tapos punta ka ng ano, view the output path diagram. Yung kulay pulang ano, araw sa taas. Yan, click mo. Na-click mo na. Tapos click mo yung ano, standardized estimate. Di yan, ito isa baba. Yung ano, nakasulat. Dito sa may ano, yan, stand. Click mo. Tapos click mo yung ano, perf goal. Yung sa may box. Yan, click mo. Right click. Tapos object properties. Unbox mo yung ano. Punta ka ng ano. Punta ka ng visibility. Unbox mo yung ano. Show parameters. Show parameters. Unbox mo. Yan. Tapos ano, right click mo yung anxiety na box. Yung anxiety. Yan. Tapos ganun ulit. Unbox mo ulit yung show parameters. Tapos punta ka ng E1 na circle, yung E1. Tapos ganun ulit. Tapos yung ano naman, ito naman, E2. Ganun ulit. Ganun lang ulit. As interest naman, yung interest na box. Ganun lang ulit. Tapos, yung achieve. Yung achieve naman, ganun lang ulit. Next na po. Next na. Tapos na.
mo na pre, no? So, next naman is i-identify natin ngayon yung indirect effect. Um, ang una is punta ka sa may total effects pre, click mo. Punta ka sa may estimates, click mo. Ayan, tapos click mo yung matrices. Ayan, 'di ba naka-click ka na, matrices. Tapos makiklik mo pre. Na-click na. Click mo pre. Na-click na. So ayan, makikita dyan yung total effects, yung standardized total effects, direct effects, tapos scroll down mo pre, scroll up mo. And direct effects, standardized. So, makikita mo dyan yung punta ka sa may diagram pre. Punta ka sa may diagram. Huwag mo muna X. Ayan. So, bale, makikita mo dyan is yung indirect effect ni mastery sa achievement. So, kung makikita mo si mastery, yung arrow niya papunta kay achievement is madaming mga constraints and meaning si mastery mag-a-affect siya sa interest, mag-a-affect siya sa and sa overall achievement. And then, makikita mo dyan, punta ka sa result pre, punta ka sa may, ano tawag doon sa kanina, yung sa estimate, sa may matrices. So, makikita dyan sa may indirect, indirect, baba mo pre, sa may, indirect effects. Ayan. So, makikita dyan na yung, ano tawag dito, yung sa may mastery and sa achievement, and sa interest, yung interconnectedness nila, which is yung 0.5 galing kay balik ka sa diagram pre. Balik ka sa diagram. So dyan 0. Anong tawag dito? 0.75 kay mastery, tapos 0.5 kay 0.75 kay mastery, tapos kay interest na 0.30 ay 0.5 dyan is magbibigay ng, punta ka pre, balik ka sa may indirect, bibigay ng 0.268 na result. So meaning yung total ng indirect effects ni mastery sa achievement ni interest is 0.268, which is ayan yung naka-indicate dyan. And kapag minultiply mo yun, yung kaninang input is magbibigay siya ng 0.27, which means may difference lang sa calculations nila when it comes to decimals, pero same pa rin siya since point lang yung nag-iba. So, ayan na. So, next naman is yung, nung nakalculate mo na nga yung indirect effects, yung result nun is magbibigay ng interconnection kay mastery, sa achievement ni mastery and ni interest. So, sa sa statistics naman, punta ka sa may estimates ulit pre. Tapos, baba mo. Estimates, tapos punta ka sa may scalars. So, dyan sa may scalars, nakikita naman yung scalars. Pinapakita dyan yung mga data na kanina na sino nung din-discuss ni Mes. Bali na, parang naulit lang siya. And then, sa may matrices naman, click mo yung matrices pre. So, sa may matrices naman, ganun din, yung mga, interconnected lang din yung datas kanina. So, makikita dyan yung standardized tsaka yung unstandardized effect nun. Ito yung nagre-represent ng mga coefficients, while yung standardized naman,
nag ito yung nagpapakita na yung effects is nag-a-adjust based sa variability. So next naman is yung bootstrap results. Punta tayo sa bootstrap Click mo yung bootstrap. So sa bootstrap results naman, makikita dyan yung mga accurate results about sa bootstrap estimates. Tapos, so ang bootstrapping daw, sabi dito, it involves repeated resampling on your data to better estimate the precision of your indirect effects. So, yung bootstrap, yung mga datas dyan is may interconnection dun sa may indirect effects, which is yung kanina kong diniscuss. Tapos, so by clicking the bootstrap, makikita nyo dyan yung standard errors. Punta ka sa may bootstrap sa may, makiklik ba yung sa may baba, yung hindi, yung sa may yung kulay gray sa baba, di ba may mga nakasulat? Tapos nakiklik ba yan? Ayan. Nakiklik? Hindi. So, bale, ayan na lang muna, yung mga naka-indicate. Since ayan lang din naman yung nandyan sa bale parang mas detailed lang yung nandyan. So, bale, dyan, sa may bootstrap, makikita mo yung standard errors and dito mong malalaman kung how much yung variability ng mga in-estimate mo and yung confidence interval. So, sa may confidence interval, punta ka sa may bootstrap ulit. Tapos, click mo yung, ayan. Baba ka, baba. Baba mo nga, scroll down. Scroll down. Sige pa. Wait, isusot. So, ayun na nga. Diyan, makikita mo yung, sa may, wait lang. Ayun na yung bootstrap, diba? Taas mo nga, taas mo. Ayan, nakikita pala. Sa may summary ng bootstrap iteration. Check mo nga. Bootstrap iteration. Ayan, tapos baba mo, wala nang baba. So, dyan, makikita dyan yung ano tawag dito? Yung confidence intervals, which is yung indirect effects tsaka indirect effects sa yung i-discuss ko kanina, and yung confidence interval na nakikita yung ranges niya within sa effect ng indirect effect or yung true effect niya dun sa mga effects na nakalculate kanina. So if the confidence interval does not include 0, it suggests that the indirect effect is statistically significant. So meaning, kapag yung confidence interval daw natin is hindi 0, meaning nagsasuggest siya na yung indirect effect natin kanina na punta ka sa scalars yung 0. Sa may matrices. Ayan, ganun din pala. I-scroll mo lang. So, makikita nyo dyan na dito sa may matrices. So, makikita dyan na yung 0. Negative 22,221 tsaka yung negative 0.72 is pass siya sa p-value which is less than 0.5, which is ayun yung tawag dito basis kung yung indirect effect ba nung mastery and interest dun sa achievement is accepted or not. So in that case, since lower siya or less than 0.5, it is indeed statistically significant. So next naman is yung sa interpretation tayo ulit ni mastery achievement. Punta ka sa diagram
um, ay hindi pala sa may ano pala tayo, sa may bootstrap. Pre, punta ka sa bootstrap. So, makikita dyan sa may bootstrap na um, tawag dito, yung indirect effect sa may ano ka siguro pre, sa may discrepancy. Ayan, sa may hindi, sa may KL over optimism. So, diyan makikita mo diyan yung um, um, tawag dito, datas with mastery on achievement, tsaka yung sa may anxiety, which is yung interconnectedness din ng diagram, makikita mo dyan na yung focus ng effects is statistically significant, and it depends on the data if yung effects is can be ignored or not. So, next naman is yung model fit. Punta ka sa model fit, pre-click mo. So, dyan sa model, dito sa may baba ng bootstrap. Model fit, pre. Ayan. Ayan. Click mo. So, dyan, makikita mo sa may model fit yung mga statistic na nagme-measure kung paano ka well yung model sa matches ng data mo sa kaninang na-discuss, which is yung CMIN or yung high-square value. So, pinapakita dyan sa may high-square. So, focus tayo sa may CMIN. Makikita dyan na yung um, and ang basis pala dyan is yung p-value is greater than 0.05. So eto, kapag greater than 0.05, ini-indicate nito na yung model is good or fit siya sa statistical data mo. And focusing on CMIN, makikita mo dyan na yung 19.20, yung 228, yung 0. So may isang hindi nakapass dun sa greater than 0.05. So meaning, ito si saturated model is hindi siya nakapasa sa may high square or CMIN. And yung independence model naman, nagpapakita dyan na nakapasa siya since it has 162.043 yung kanyang data. Next naman is yung CRMR. Yung nakikita dyan yung GFI. CRMR daw is ito yung mga data based on kanina. And then si GFI naman is yung meaning ng GFI is goodness of fit index. So ang GFI, yung value niya is close to 1, which indicates a good fit. So meaning pag closer yung data ni GFI sa 1, good fit daw, and yung values niya is above 0.90 is acceptable. So since makikita mo dyan, yung default model natin is 0.951. So yung default model is nag-show na acceptable siya since it's greater than 0.90, which is yung basis ni GFI when it comes to accepting or neglecting data. So, while yung saturated model naman, ito yung one which is perfect one, which is good fit, or meaning good fit siya, or yung data mo or yung mga indirect effects mo is good fit. So, next naman is yung RMR nga. Uh, yung RMR, yung values nito is dapat below 0.5. So, since makikita mo dyan, ang pinaka-below 0.05 dyan is yung saturated model. Makikita mo dyan na hindi siya nakapasa dun sa below 0.05. And actually, all of them are hindi so meaning hindi siya good fit, but um, there are data na good fit, yet for this it's still significant since hindi lang yung RMR yung basis, but also the GFI and the CMIN, which is the high square, and yung yung other basis pa.
So, ayun lang naman for that explanation. Next, please. So, for modification indices, ano yun? Click modification indices. Modification indices. Yung nasa taas, pre. Modification indices. Yan. So, one approach that might help improve the fit of the model to the data is to use modification indices. These indices provide empirically based suggestions for improving model fit. However, it's important to note that these suggestions are based purely on the data and don't necessarily have to make theoretical sense. Despite the empirical nature of these suggestions, it is crucial that any changes you make to improve the model's fit are grounded in theoretical reasoning. In other words, even if the modification indices suggest a new path or effect, it should align with the theoretical framework you're working with. So yung for example na lang is that in my current model, the modification indices are suggesting a direct path from mastery goals to achievement. Initially, this path wasn't included in the model, but theoretically, it makes logical sense for mastery goals to directly influence achievement. As individuals who mastery-oriented, may achieve better outcomes due to their focus on learning and improvement. To modify the model, go back to the model specification tool in SPSS and add this direct path, but we will not do it now. And finally, after making the modification, this adjustment na lang ulit, just okay, we'll do it na pala. So, to modify the model, please go back to the model specification tool. And makikita yung model specification tool. Meron bang model specification tool dyan? Mm, model specification. Okay, since hindi siya makita, I'll explain na lang how this modification modification indices works. So this adjustment will not only address the suggestion from the modification indices, but also maintain a theoretical basis for the change. And finally, after making the modification, if we will just use it, we will evaluate the fit indices to ensure that the changes have indeed improved the model while remaining theoretically sound. Ayun lang po, next. Yung susunod naman, balik ulit tayo dun sa drawing. Paano? Yan. Pakihanap yung view the input path diagram. And yung sa taas, sa gilid. Yung may box na pahaba. Yan. Yung view the input path diagram. Model specification. Output. Yung input isa. Yung nasa gilid. Yan ba yung view the input? Yan yata. Pa-click yan. Tapos yan, yung mastery pa-click. Hindi, balik ka ulit din sa kinulik mo kanina. Yung yan. Yan. Pagka-click mo yan, i-click mo sa, mastery. Para magko-connect ulit tayo ng dalawang box. No.
Hindi. Yung ano lang, yung ano lang, view the input pack. Yan na. Try nga kung may magagawang ano, arrow. Mula ano, mastery to achieve. Yan. Yan, din mo. Tapos, pag file, tapos isa-save ulit yun, yung data. So, file, i-click mo yung file. Tapos, save. Yan. Tapos, yung calculate estimate. Pahanap ulit dun sa gilid. Yan. Tapos, yung ano, view text. Yung view. Saan yung view text? View text. Tapos, model fit. Pagtapos ng view text. Itong ano, yan. Tapos, model fit. Yan. Ngayon, compare sa dati, mas nag-improve yung mga data na nasa AGFI and GFI. Pareho na silang above 19, which is sinasabi na strong na daw yung model. Further na katulad din ng NFI, NTLI, and CFI, sila din is 0.19 na rin, above ng 0.19, with some exceeding, which is yung iba ay nag-exceed pa sa 0.90, indicating na excellent fit yung mga data, yung naging model. In summary nito is meditational model show a strong fit across various indices. It's highlight the importance of interest as mediator between anxiety, mastery, performance goal, and achievement. The direct and indirect effect of performance goal on achievement reveal a nuanced understanding of how this factor interact. Next presenter, para sa ibang part naman.
So, going to the STMS sa ano pre, punta ka sa may estimates and click mo yung wait lang. So, punta ka sa may estimates pre, click mo yung matrices. May matrices pre. Click mo pre, ayan, matrices. Tapos, ayan. So, dyan, ito yung pinaka-last na discussion about complete about using using AMOS for path analysis with complete data. So, ang pinakauna nating ginawa is in-identify natin yung mga candidates for pruning, which is yung non-significant paths sa model and yung significant paths wherein this may be the candidates for anong tawag dito. So yung mga non-significant paths, ito yung mga candidate for removal since hindi nga sila significant and we're gonna focus on significant ones. So next naman nun is punta tayo sa estimates pre. So since nasa estimates tayo, punta ka sa my matrices. So, sa may matrices section, pinapakita dyan na yung total effects, yung direct and indirect effects ng datas natin. And then, ito, minimake sure natin na yung standardized and yung unstandardized estimates is visible or makikita dyan na yung standard effects and unstandard effects or standard effects ng datas natin is visible. So, sa third naman is yung confidence interval, which is shown in sa may, wait lang. So, sa may scalars, punta ko sa scale, ay, dyan pala sa may matrices din. So, since pinapakita dyan yung confidence interval, makikita dyan na yung zero, if it includes zero, it means it's not significant. It's not significant, but if it's not zero, then it is significant. Then sa may p-values naman, dyan ka lang, stay ka lang dyan pre. So sa may p-values, pinapakita dyan na if yung p is greater than 0.05, then it is associated sa effects which is not significant. So meaning, ito yung candidate for pruning or bale tatanggalin when it comes to not significant. So overall sa document findings naman, ito yung may part dyan na sa may bootstrap pre, punta sa may bootstrap distribution. So sa may bootstrap distribution, makikita dyan yung mga significance ng mean and dun sa effects dun sa datas and pinapakita dyan yung record ng significance and non-significant effects in reference sa model na ginawa natin kanina. So meaning, this concludes our brief discussion on using AMOS for path analysis with complete data. Again, we are Group 3 and thank you for watching.